Alright! Isang magandang Miyerkules sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan nyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also i-greet natin ng happy birthday si Sir Alan na nandyan sa Pampanga. Siya ang kapatid ni Abis Met mga kababayan. Again, happy birthday. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang mga viewers natin na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sa ating listahan, nanguna si Sam Pagita, meron siyang 13 na mga comments. Nandyan rin si Maria Mindasiplon, meron siyang 27 na mga comments. Julie Mariam Mamod, meron siyang 15 na mga comments. Nandyan rin si Uzay Neti, meron siyang 13 na mga comments. And Divina Diquatin, meron siyang 11, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan, yung nabasa nyo doon sa ating thumbnail na kung saan merong inoferan na pro-admin vlogger ng 1 million, iba pa yung 70,000 plus kondo mga kababayan. So magkahawala yon. Iba yung 70,000 plus kondo, iba rin po yung offer na 1 million pesos kung gusto nyo na maging DDS vlogger mga kababayan. Okay? So mamaya pag-uusapan natin yan. At syempre, isama rin natin sa ating topic itong si Polong Duterte, itong si Bato de la Rosa, at saka si Sara Duterte at marami pang iba. Uunahin muna natin itong si Bato de la Rosa mga kababayan. Kasi nabasa ko doon sa ating nag-greet na birthday ngayong araw ito si Sir Alan kasi siya ay taga Pampanga. Diba si Senator Bato de la Rosa mga kababayan ay nandyan daw di umano sa Arayat, Pampanga. Kasi siya ay under surveillance mga kababayan. At marami ring mga nakakilala kay Bato de la Rosa na malapit rin sa kanilang hideout mga kababayan. So tatawagin nating hideout kasi hindi tayo sure kung yan ba talaga ay bahay mismo ni Bato de la Rosa ang lagi niyang pinupuntahan dyan sa Arayat, Pampanga mga kababayan. Kasi according ho sa nabigay ng info doon sa ating otoridad na 4 to 5 times daw nagpupunta itong si Bato de la Rosa doon sa Arayat mga kababayan. At meron ba siyang mga kasama na personalidad na kilala rin. So, itong si Bato de la Rosa mga kababayan, kumpirmado na nandyan sa Arayat, Pampanga. Well, hopefully na hindi siya lumipat ng ibang lugar mga kababayan. So, Sir Ivan, ano yung balita na meron na siyang warrant of arrest? Yung confirmed na document mga kababayan na tanggap na daw ng taga DOJ at ng NBI yung warrant of arrest ng Bato de la Rosa from ICC. Kumpirmado na daw mga kababayan. At yan ay ayon kay Harry Roque at sinabi rin po yan ni Maharlika mga kababayan. And also sinabi rin yan ng mismong abogado ni Bato de la Rosa mga kababayan. Kaya itong si Bato de la Rosa nag-panic mode na ngayon. Kaya hindi na siya napapakita doon sa Senado mga kababayan almost 1 month na. Hanggang ngayon, missing pa rin itong si Bato de la Rosa. Diba ganyan pala yung mga DDS mga kababayan? Diba napakadalda talaga hambog na hambog, magaling lang sa mga pangaasar, magaling lang sa pangalipusta, at saka lagi naghamon mga kababayan, pero nandyan na yung warrant of arrest nagtatago. Diba sinabi rin yan noon ni Robin Hood Padilla mga kababayan na kanyang sasamahan itong si Bato de la Rosa kapag dadalhin daw doon sa ICC at kapag meron ng warrant mga kababayan. So tatandaan natin yan. Ipinagtatanggol diba ni Robin Hood Padilla itong si Bato de la Rosa ngayon. So ating babalikan ang sinabi ni Robin Hood Padilla na kanyang sasamahan itong si Bato de la Rosa kapag dadalhin doon sa ICC. Kapag wala mga kababayan, babalikan natin itong si Robin Hood Padilla. Kasi ganyan sila Diba nasanay sila mga kababayan na laging lang inuunahan na magsabi kapag wala pa
ang nangyari or wala pang nangyari mga kababayan. Ganon sila di ba? Inunahan lagi. Pero sila ay napakaduwag. Duwang na duwag talaga itong grupo ng mga DDS mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nila sinamahan si Digong doon. Diba sa ICC, nagsabi rin yan itong si Robin Hood Padilla. Nagsabi rin po siya ngayon tungkol dito kay Bato de la Rosa. Gagawin niya kaya? Mga DDS, gagawin kaya ni Robin Hood Padilla na sasamahan niya itong si Bato de la Rosa at saka si Digong doon sa ICC? Sige nga, challenge yan kasi ganyan kayo So mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Attorney Harry Roque. Mag-iisang buwan nang hindi nakikita ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ng bali-balitang may arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Sa Facebook post ng kaalyado ni De La Rosa na si Attorney Harry Roque, sinabi niyang inilabas na nga ang arrest warrant laban kay Bato na siyang nanguna sa drug war ng Administrasyong Duterte noon bilang PNP chief. Pinayuhan pa ni Roque si De La Rosa na huwag magpapakidnap. Kahit mismong abogado ni Senator Bato, mukhang naniniwalang may arrest warrant na laban sa kanyang kliyente. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Ayon sa Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, wala siyang impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant kay De La Rosa pero muling nanindigan si Ombudsman Boying Remulla na totoo ang arrest warrant. Iginiit niyang hawak niya ang unofficial copy nito. Ang sabi naman noon ng ICC, kung wala sa official communication channels ang ulat, hindi ito kumpirmado. Sabi din ni Remulla, huling nakita ang senador sa Pampanga. Pero ang kampo mismo ni De La Rosa, wala raw ideya sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi rin daw nakakausap ni Atty. Torion ang kanyang kliyente. Tanging asawa lang daw nito ang kausap niya. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Korte Suprema ang petisyon ni na dating Pangulong Duterte at De La Rosa na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Court. Base raw yan sa International Humanitarian Act. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal para sa grave crimes. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling itong grupo ng DDS mga kababayan. Maniniwala ba tayo na hindi nila alam kung saan itong o nasaan itong si Bato de la Rosa ngayon? Maniniwala tayo doon? Di ba sinungaling talaga Alam nga ng NBI at saka ng DOJ kung nasaan itong si Bato de la Rosa mga kababayan. Tapos ito pang mga DDS sasabihin nila na hindi nila alam kasi ang kausap na lagi ni Bato de la Rosa ay ang kanyang asawa lang. Di ba sinungaling talaga Hindi na nila alam, nakakatawa talaga mga kababayan. Ito yung mga tao na mga sinungaling talaga. That is very impossible. Alam nga ni Ombudsman Boying Remulla, how much more sa mga kalyado nilang mga DDS mga kababayan. So ngayon, itong mga DDS, alam niyo ba na gustong matigi nila or gustong matigi itong si Bato de la Rosa mga kababayan? Bakit siya, Ivan? Anong sinabi nila? Kasi according dito sa mga DDS, post ng DDS mga kababayan, wag daw magpapahuli ng buhay itong si Bato de la Rosa. Yan ang kanilang advice kay Bato de la Rosa na wag daw magpahuli ng buhay. Diba sabi dito mga kababayan na ayaw padakop ng buhi Senator Bato de la Rosa. In Tagalog, wag daw magpahuli ng buhay itong si Bato de la Rosa. Kasi nga diba siya po'y in-advisean ni Harry Roque na sabi ni Roque mga kababayan, una, sabi ni Harry Roque na kinumpirma niya na meron ng warrant of arrest na natanggap yung DOJ at saka yung DILG. Diba sabi niya na matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang, officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Sa dagdag pa niya, the same day mga kababayan, sabi niya, Senator Bato, magposas ka na sa loob ng hukuman. Preferably sa Supreme Court. Mag-sanctuary ka doon. Wag na wag ka magpapadukot daw. So ang gusto ni Harry Roque, ito ang kanyang advice doon kay Bato de la Rosa mga kababayan na magpaposas na lang itong si Bato de la Rosa doon
sa Korte Suprema. Pwede ba yan? Hindi yan pwede, mga kababayan. Hindi yan pwede. Pwede lang itong si Bato de la Rosa na magpa-sanctuary doon sa Senado. Pero dyan sa Supreme Court, hindi yan pwede, mga kababayan. Hindi siya papayagan ng Supreme Court. So failed itong advice ni Harry Roque doon kay Bato de la Rosa. So ngayon, makakalusot kaya ito si Bato de la Rosa, mga kababayan? Hindi yan makakalusot. Bakit? As of this moment, do you think walang nakatingin kay Bato de la Rosa ngayon, mga DDS? Di ba kung bakit alam ho ng autoridad na kung nasaan itong si Bato de la Rosa? Ang ibig sabihin, may nakabantayan ngayon. Meron siyang asset, meron siyang spy, mga kababayan, or baka ang laging kasama ni Bato de la Rosa, yan ay spy or asset ng ating gobyerno. Kaya alam ni Boyeng kung nasaan itong si Bato de la Rosa. Bakit ang ginawa ng ating gobyerno? Kasi malapit na hong i-release yung official document ng ICC, warrant of arrest, dito kay Bato de la Rosa, mga kababayan, para madali na lang siyang hulihin. Para hindi mangyari ulit yung nangyari, yung insidente na nangyari tungkol kay Kibuloy, mga kababayan. Di ba nakakagulo yun? Para para maiwasan yun. Kaya meron ng tao na laging kasama, laging kasama ni Bato de la Rosa na spy pala ng ating gobyerno. So yan ang ginagawa ngayon, mga kababayan. So sana hindi ito marinig ni Bato de la Rosa. Diba? O baka kanilang kapitbahay ang laging nagsasabi doon kay Boyeng Remulla. So dapat lang. Kasi itong mga didis, mga kababayan, naghahanda kasi sila. Diba? Yung tinutuluyan ni Bato de la Rosa dyan sa Arayat, sa Pampanga, mga kababayan, wala kasing information or wala rin nakapagsabi na yan talaga ay bahay ni Bato de la Rosa. Malamang sa malamang, para sa akin, mga kababayan, ito ang aking opinion na yan ay hideout nila. Pero hindi lang yan hideout ni Bato de la Rosa. Baka meron pang ibang personalidad na pinaghahanap ng ating gobyerno na nandyan nakatago sa lugar na yan, mga kababayan. Diba? You can read my mind, DDS. Sino kaya yon? Yung pinaghahanap na hindi pa rin mahuli hanggang ngayon. Baka nandyan sa loob na yung mga kababayan. Diba? So anyways, forward tayo. Dito na tayo sa ibig ko sabihin na merong itong grupo ng DDS, specifically ang Isimenay, mga kababayan, ay nag-offer daw di umano ng 70,000 plus kondo kung gusto nila or kung gusto ng isang vlogger na maging DDS vlogger doon sa Esimenay. Ito ang offer, 70,000 plus kondo. Saan natin yan nalaman, Sir Ivan? Doon sa vlog ni Takeru Miyamoto. Na according ni Takeru, mga kababayan, ito daw si Mima Alicia at saka itong si Jake Magnus, inoferan daw sila ng 70,000 plus kondo maging vlogger lang doon sa Esimenay, mga kababayan. So yan ang offer ng Esimenay daw. Diba? Kung yan ay totoo, mga kababayan, ang ibig sabihin, walang tiwala ang Esimenay sa kanilang na-hired na vlogger. Yung Banateros, diba nagdagdag pa nga sila ng isang ngongo na mapanlait, mga kababayan. Yung si Jack Aragota, diba? Meron na kang problema dito, mapanlait pa. Tapos meron na silang na-hire na isang artista na laos na. Diba? Matindi ang kanilang grupo, mga kababayan. Pero mukha yatang wala pa rin tiwala ang Esimenay sa kanila. Bakit? Kasi mas unti-unti ngayong iniiwasan na yung mga DDS. Bakit? Kasi nalaman ng mga kababayan natin na puro lang fake newsan ang kanilang ginagawa. Since noon, yung Isimenay, di ba? Puro lang fake news, mga kababayan. Fake news that matters. Kaya nag-hire sila ng BBM vlogger. So ang kinontak nila, itong si Mima Alicia at saka itong si Jake Magnus, mga kababayan. Kapag si Ivan ang offeran nila, ipitake ko sa kanila ang kanilang pera, mga kababayan. Ipakain ko sa kanila. Kasi tayo ay gwapo lang at gwapo ang mga pro-admin supporter at ang mga pro-admin vlogger, pero hindi naman tayo bobo at tanga. Diba? Kasi kapag tayo ay aanib sa DDS, mga kababayan, masisira ang pangalan natin. At saka gusto mo na magiging fake news ka, malilabel ka na ng fake news peddler, mga kababayan. Kaya nga ayaw ni Rowena Guanzon na lalapit or magkipag-anib dito sa mga DDS. Na kahit alam natin na siya ay DDS, mga kababayan, pero ayaw niya. Pinandidirihan niya yung mga DDS, mga kababayan. Ayaw niya na masangkot
ang kanyang pangalan bilang isang DDS. Ayaw niya mga kababayan. Tapos tayo aanib doon sa DDS, di ba? Gonggong lang at tanga yung aanib sa mga DDS. Okay? So ngayon, fourth mga kababayan, sino yung inoferan ng 1 million pesos plus? Napansin nyo ba na ilan ngayon sa mga pro-admin supporter, either yung Pinklawan or Makamarcos mga kababayan na suportado yung administration, sila ay vlogger mga kababayan na yung kanilang page ay nagkakaproblema. Sino sila si Ivan? Di ba napansin niyo ba yung una si Attorney Jesus Falses mga kababayan? Si Attorney Jess na merong nangyari sa kanyang page pero nabawi na niya mga kababayan. I think kahapon yata. And also, nagkaproblema rin ang yung page ni yung Pinoy Canada, si Mark Alfred Guzman mga kababayan, tas nabawi niya na ang kanyang account. Yung latest, kahapon, itong si Palerista. Si Palerista mga kababayan, kami ang nagtaka nung una, that is morning, na nung nakita ko ang kanyang post, abay, ginpraise na niya itong si Digong at saka si Sara mga kababayan. Parang yung proyekto ni Digong daw at saka ni Sara Duterte mga kababayan nagiging bida doon sa kanyang mga account o sa kanyang account ni Palerista. Pati nga yung si Pulong Duterte na bida na rin doon mga kababayan. Kaya nung una, nabasa ko yung post ni Palerista. So, meron akong tinawagan, nakakilala ko na vlogger mga kababayan na malapit rin kay Palerista. So, tinanong ko, sabi ko, bro, bumaliktad na ba si Palerista? Ano nangyari? Tingnan mo yung mga post niya. Tungkol na kay Sara, tungkol kay Digong, tungkol kay Pulong, at saka ginawa niyang bida itong si Pulong, si Sara at saka si Digong mga kababayan. Kaya nagtanong ako. So itong kinuntak ko na vlogger na malapit kay Palerista, tinawagan rin niya. At doon namin nalaman mga kababayan na itong si Palerista, ang kanyang account ay nahack pala. Kasi nga 'di ba maraming nadududa nung una nung hindi nila nalaman na mga kapwa natin na mga Marcos supporter, na mga viewer ni Palerista, mga follower ni Palerista, mga vlogger na kakilala ni Palerista, nung hindi nila nalaman na hack itong account ni Palerista, so nagduda kaagad na baka itong si Palerista tinanggap niya na yung offer ng Isiminay mga kababayan. Diba yun yung una eh. Kaya nga marami daw si Alisa na mga follower ni Palerista mga kababayan dahil sa mga post niya. Ang dami talaga eh. Siguro mga 6 ba yun or 7 mga kababayan na tungkol kay Digong, tungkol kay Sara at saka kay Pulong. So ngayon, in-explain na ni Palerista mga kababayan kung paano niya nabawi ang kanyang account. Magkaano kanya nagasta para siya mag-hire ng hacker para mabawi ang kanyang account. At saka magkaano rin ang offer ng DDS dito kay Palerista para lang hindi natitirahin itong si Sara Duterte mga kababayan. Let's watch this. Sa mga BBM vlogger dyan, yan, panoorin nyo to. Yung mga DDS dyan, wag na kayo manood. Mga kakapal na mukha ninyo. Grabe, ang laki ng ginastos ko. Ang laki ng ginastos ko. Mabawi ko lang tong account ko na ito. Pero, isipin nyo, ang gagaling ng mga gagaling ng mga IT. Yung mga IT, yung sa computer, yung mga hacker, ang gagaling, grabe. Hinak nila tong account ko. Ngayon, hacker din yung bumawi ng account ko. Grabe, ang gagaling, palakpakan natin. Gagaling. Iba na talaga yung panahon ngayon. Ang bilis ng pera sa computer, grabe. Parang ilang oras lang niya trinabaho, parang 4 o 5 oras. Yun, pera na yun. Ang nagastos ko para mabawi itong account ko ay 65,000 pesos. Yan, 65,000 pesos yung nagastos natin. Mahal, di ba? Pero kailangan gastusan para lang mabawi itong account natin. At saka yung mga pinopost, grabe, nakita ko na lang kaganina kasi nakapag-post pa ako kaninang alas 7 ng umaga eh. Alas 7 o 7:30, nakapag-post pa ako ng 7:30 ng umaga eh. Pagdating ng alas 8, hindi ko na mabuksan yung account ko, grabe. Tapos may mga post ng digong-digong na pinupuri si Digong. Yan. Yan, nakikita niyo ba yung caption ko, ha? Hindi kasi nila ako nabili. O, totoo yan. Ikwento ko yan mamaya. Alam na mga ibang mga vlogger na mga kaibigan ko yan. Hindi kasi nila ako nabili. O, yan. Ganito kasi yan.
nung nakaraang siguro mga October, may nag-message sa akin. Dami account. Nag-o-offer. Malaki yung offer niya. Ang ano lang doon, ang offer lang niya, wag kong babanatan yung Diyos ng mga dilis, ha? O, alam niyo naman yung mga Diyos ng mga dilis, ha? Yan, wag ka daw babanatan yun. At ang offer ay hindi 500,000. Hindi 1 million. Mas malaki pa doon ang offer nila. Kapalit nun, wag kong babanatan yung Diyos ng mga dilis. Alam niyo naman na siguro kung sino yung Diyos ng mga dilis, di ba? October yun. Siguro mga October, first week ng October o second week ng October. Hindi ko pinansin. Tapos, nung katapusan ng October, nag-chat uli yung dami account na yun. Ganun pa rin, hindi ko naman pinansin. Then yung first week ng November, nag-chat na naman. Ganun pa rin, offer pa rin niya, malaki yung offer niya, lagpas 1 million yung offer niya. Huwag ko lang babanatan yung Diyos nila habang buhay. Huwag ko lang babanatan. Ngayon, nagtataka ako bakit offer ng offer yung dami account na yun ng ganun. Ngayon, tinanong ko, yung ibang mga kapwa ko BBM vlogger, nag-post pa nga ako sa ano ko Nag-post pa ako sa personal account ko Sa personal account ko, hindi sa page. Sa personal account ko, kasi sa personal account ko na yun, mga friends ko yung mga BBM vlogger. Nag-post ako ron kung may gumagapang ba sa kanila. Kung meron bang mga gumagapang na mga doon sa page, kung may gumagapang sa akin na nagchat-chat, gaya sa akin. Kahit yung mga kaibigan ko, sila Yayam, sila Kakopi, tinanong ko sila kung meron bang gumagapang sa kanila, nag-o-offer, wala naman daw. Ngayon, gusto ko malaman kung totoo ba o hindi. Kasi isipin mo, laki ng offer, lagpas 1 million, hindi 500,000, hindi 1 million. Lagpas 1 million yung offer. Huwag ko lang banatan, ha? Huwag ko lang banatan yung Diyos nila. Pwede pa rin ako mag-vlog kay BBM. Pwede pa rin ako pumuri kay BBM. Pero huwag ko lang daw babanatan yung Diyos nila. Yung pamilya ng Diyos nila. Ngayon, inano ko, paano malalaman kung legit yun? Kung paano malalaman kung totoong tao ba sila o nakikipag-usap ako, nakikipaglokohan sila, paano malaman? Kasi gusto kong malaman, baka nga inaano lang rin kasi ako yung tawag diyan. Baka nga patibong baka binibitag lang rin ako Baka patibong. Hindi nga ako nagkamali. Patibong talaga, patibong, ha? Patibong, paano ko nalaman, ha? Paano ko nalaman patibong? Isipin mo, nagyayaya sila makipagkita sa isang mall. Isang mall dyan sa Mandaluyong. Ilan lang naman yung mall dyan. Magkita kami sa isang mall. Doon pa sa may kapihan, sa sikat pa na kapihan. Doon kami magkita. Di ba? Daming tao ron. Kaya kumpiyansa ako. Ngayon, nalaman kong patibong kasi kapag ibibigay na raw nila yung pera, kailangan daw picturean para raw makita ng nagbigay, ng boss nila, kung sino man nagbigay ng pera, na binigay nila sa akin yung pera kasi baka raw paghinalaan sila na ninakaw nila yung pera o baka hindi daw nila binigay sa akin. Tingnan mo yung dahilan nila, kailangan daw pagbigay sa akin ng pera, picture o kaya video para hindi raw sila paghinalaan na ninakaw nila yung pera. Ang galing, di ba? Ang galing. Pag mukha akong pera, tinanggap ko na yun. Di ba? Kung mukha akong pera, tinanggap ko na yun. Kaso, syempre, iniisip ko, ano lang yun, bitag lang yun, patibong lang nila yun para masira ako. Di ba? May pera nga ako. May pera nga ako 1.5 million. May pera nga ako. Sigurado ipopost naman nila yung video na yun o yung picture na yun. 'Di ba? Masisira naman ako diyan. Yun at saka yung ganung kalaking pera, siguro mga 4 hanggang 6 na buwan ko lang kikitain yun. Nung kalakasan ng vlog ko, yung kasagsagan ng vlog ko 2022, 23, yung 1.5 million na yun, isang buwan ko lang yun sa vlog ko dito sa mga views ko. Kasi alam nyo naman, di ba? Lakas ng views ko dati. Pinaka-minimum ko noon sa isang buwan, 200 million views. Sumasahod ako noon, 1.7, 1.5. Basta pag
Sumahod ako dati 700,000, mainit na yung ulo ng asawa ko. Mainit na yung ulo niya kapag 700,000 sinasahod ko sa Facebook. O sa Facebook yun hindi yun bayad kung kati-kanino kasi wala naman tayong doon eh. Wala tayong YouTube. Facebook lang yun. O, doon kalaking kinikita ng mga vlogger sa mga pagbablog nila. Kaya ganyan yung mga vlogger, masipag mag-content kasi malaki yung kita sa Facebook. Ngayon na lang talaga humina. Ngayon na lang humina kasi simula nung nagpalit ng pangalan si Meta, di ba dati Facebook, tapos naging Meta, doon na humina yung kita ng mga vlog. Hindi naman mahina, meron pa rin, malaki pa rin, pero hindi na talaga kasi laki yung sinasahod ko dati na mga 1 million, 1.3 million. Yan. Sorry, napuputol ha. Ngayon, balik tayo doon sa may hacker ha. Tinanggihan ko sila kasi alam ko naman talaga, bibiktimahin lang ako ng mga yan, papahiya lang ako ng mga yan, alam ko naman talaga yung ganyan. Ngayon, kasi ang laki masyado ng offer, 1.5, walang ganun, kahit sinong walang ganun. Ngayon, naramdaman ko kaninang umaga, yung huling post ko, hirap nang mag-upload. Siguro naka-anim na try ako. Yung huling post ko ay nagtanong ako na pabor ba kayo na ma-impeach na si Sara sa 2026? Yun yung huling post ko, alas 7 o 7:30, mga ganun. Ang tagal ma-upload. May internet naman ako. Hindi naman data gamit ko. May internet ako. Ang tagal ma-upload. 6 na beses ako nag-try. Yun, nung pumasok, siguro mga 10 minutes o 15 minutes, hindi ko na ma-open kasi may nag-chat na sa akin na may nag-message na sa akin doon sa isa kong account na kapitbahay ko kasi dalawa FB ko eh. Isang FB na pang vlogger at isang FB na pang personal ko talaga. Doon sa personal ko may nag-chat sa akin na kamag-anak ko na ba't daw ganun yung mga post ko. Titingnan ko. Yun, yung account ko na yun, yung pang personal ko, nabubuksan ko, pero yung personal account ko na ginawa ko pa noong 2010 at yung personal account ko na yun, nandun lahat ng page ko, hindi ko na mabuksan. Nahack na pala. Nahack na at ayun na nga. Kung ano-ano nang pinagpo-post. Kung ano-ano nang kalokohan pinagpo-post. Ang matindi pa yung mga pinopost, puro papuri sa mga Duterte. At sinabi pa, dapat mag-resign si BBM. Di ba? Ang matindi pa dyan, may mga vloggers, may mga BBM, may mga ka-BBM tayo na mga naniwala, nag-unfollow. Kaya nabawasan tayo ngayong araw ng 2,000 followers. Yan. O yun yung nabawas sa atin ngayon, 2,000 followers dahil mga naniwala sila na bumaliktad na raw ako. Diba? Yung mga ganun, mga mahihina yung pananampalataya. Eh. kahit kailan hindi mangyayari na mabaliktad tayo. Kaya ngayon, ginawa ko, yung mga tropa ko, sila Yayam, sila Kakopi, yung first 5, sila 31 million, sila Mark Ian, minessage ko na nahack nga yung account ko, kaya nag-post sila. Tinulungan nila ako, nag-post sila para ipaalam sa publiko na nahack nga yung account ko kasi baka pag hinalaan ako na bumaliktad na nga ako. At yun, sinabi ko rin sa ibang mga kaibigan kong vlogger para alam din nila. Ngayon, ang ginawa ko para ma-resolve yan, nasira nga yung araw ko ngayon, nasira yung schedule ko, marami sana akong lakad ngayon, nasira. Pati yung sa bigas-bigas ko, hindi na ako nakapag-deliver ng bigas dahil dito sa hacker na to. Alas 8, alam ko na, nahack, di ba? Alas 8. Alas 9, naghanap agad ako kung sino yung pwedeng bumawi ng account ko. Kasi hacker lang ang pwede rin bumawi sa nahack na account. So, hacker. Naghanap ako ng mga hacker group sa Facebook. May nakita ko, ano ba yun? Anonymous Hacker Philippines. Yun yata, yung nung nakita akong page, group. So, nag-join ako ron. Nag-PM ako ron sa mga nagpo-post doon na mga nag-o-offer ng, kasi may nag-o-offer doon mga nagpo-post na nahack ba yung account mo, FB mo, bawiin natin, ganyan-ganyan, may bahay, gano'n-gano'n. So, nag-comment, nag-message ako sa siguro mga walong hacker din yun, 8 hacker. Ngayon, meron isang nag-message. Mga dami. Kaya ang hirap pagkatiwalaan kasi syempre mga hacker yun Gamit nila mga dami account kaya ang hirap rin magtiwala Siningil ako ng 20,000 sigil sa akin.
Ngayon, yung 20,000 na yun, babayaran ko naman siya kapag nabawi na yung account ko. Kapag siya na yung may control. Bago niya ibigay sa akin, babayaran ko muna yung 20K bago ibalik sa akin ng totally babalik sa akin. Kaso hindi kinaya. Hindi kaya nung una kong kausap. Ngayon, yung kausap ko rin na yun, siguro mga alas 11 yun, sinabi niya na hindi niya kaya. Hindi niya makuha, basta hindi niya magawa ng paraan para babawi account ko. Ngayon, yung hacker na yun, may inirekomenda ko sa isa pang kaibigan o kakilala niya na hacker na taga Indian National yung hacker na bumawi nitong account ko. Kaso may dagdag na bayad. Ang lahat na gastos ko 65,000 para lang mabawi ko. Kasi 20,000 dun sa isa, tapos plus naging 65 plus 45, naging 65. Yun. Di tinira na. Pumayag na ako kasi no choice na ako eh. Tinira na. So mula alas 11 hanggang alas 5, dun trinabaho nung Indiano na tawag dyan, na hacker. Ang style pala nung Indiano na yun, kasi kwento niya sa akin hinihintay niya mag-post yung nag-hack ng Facebook ko. Hinihintay niya. At kada post, dun niya tinatrabaho kasi parang parang ganito yan. Pag nag-post yung hacker, parang naka-open yata yung yung IP address o yung ewan ko kung ano yung naka-open sa account ko. Dun niya pinapasok kapag nag-post. Buti na lang yung hacker, yung DDoS na nag-hack, masipag din mag-post, maya-maya rin nagpo-post. At ang matindi pa, yung post niya, English. Kaya talagang hindi ako yun kasi Tagalog ako nagpo-post Ngayon, buti na lang kamo, mayat-maya rin nagpo-post yung hacker. Mayat-maya. Kaya natitrace kung sino kung taga saan ang nag-hack pala, hindi pala taga Pilipinas. Hindi niya rin alam kung saang bansa, basta hindi rin taga Pilipinas yung nag-hack. Ngayon, yun na, hindi tiyatrabaho na niya. Alas 4, wala pa rin kasi nakailang post na yung hacker wala pa rin. Ngayon, yung mag-aalas 5 yata o mga 5:30, yun, nag-message na sa akin. Kasi sa email kami nag-uusap Wala silang Facebook email. Kasi pag Facebook, dami account nila. Email kami Kasi syempre, mga hacker yun, hindi rin magpapakilala yung mga yan. Na nabawi niya na raw yung account ko. Tapos, tinanong niya ako kung anong gusto kong kasi siya pa lang yung may control yung hacker na Indiano Indiano yung hacker, siya pa lang may control ng account ko. Tinanong niya ako kung anong gusto kong i-post niya para mapatunayan niya na nasa kanya na yung account ko, na wala nang control yung nag-hack. So, yun, sinabi ko, bahay kubo kahit munti. Yun yung pinapost ko sa kanya, sabi ko, sige, kindly post this. Yan, bahay kubo kahit munti. Tapos yun, pinost niya. Doon ko nalaman na nabawi na talaga niya yung account ko. Kasi yung na-post niya na yung bahay kubo, di ba nakita niyo may post dyan na bahay kubo kahit munti. Yun yung pinapost ko sa kanya. Kaya napatunayan ko na na nabawi niya na yung account ko. Tapos yun, yung nabawi niya na, yun, binigay ko na yung binigay ko na yung pera. Ang bigat sa dibdib, ang napakamahal talaga pala ng mga ganyan. Kasi hindi ka makatanggi. Saka gusto, kasi kapag hindi ko nabawi ito, mas malaki mawawala sa akin dahil etong page natin na to kahit papaano kumikita to kahit papaano. Lalong-lalo na nung malakas pa. Ngayon kasi mahina na yung kitaan sa Facebook, yung page, yung mga views mahina na. Hindi na ganun kalakas gaya nung dati. Kaya yun, pasalamat talaga ako dun sa Indiano na yun, magaling. Pero nahirapan din daw siya kasi syempre, hindi naman mayat-maya yung nagpo-post yung parang kada 2 oras o kada 3 oras. Basta ang ginagawa raw, pag nag-post yung hacker, kasi nakabantay siya sa account ko Pag nag-post, yan, tinitira niya agad kasi parang naka-open yata yung IP address ng account ko ng Facebook ko. Magaling! Ngayon, paano na-hack yung account ko? May clinic ba ako? May clinic ba akong mga link? May mga pinindot ba ako ng mga dapat pindutin? May mga nag-send ba sa akin ng mga email o ng mga Wala. As in, wala. Kasi nga, di ba sabi ko, 2 yung account ko. Isang account ko, yung original account ko, yun yung may control ng lahat ng page ko.
At yun yung nahack. Yung account ko na yun, hindi ko ginagamit yun kahit kailan. Magpo-post lang ako ron sa bigas, yung gitara, yun lang yung mga post ko ron. Bihirang-bihira sa isang linggo siguro. 2-3 beses ko lang mabuksan yung account ko na yun, yung may control ng page ko. Meron ako isang Facebook account na yun talaga yung personal ko. Hindi ko binubuksan yun, bihirang-bihira ko na buksan yun. Wala akong kiniklik doon. Wala akong pinapasukang website doon. As in, wala. Yung mga message doon, binabasa ko lang mga message doon. Yung mga kakilala ko lang ng mga vlogger. Basta yung mga kakilala ko lang. Kahit BBM supporters ka, kahit maka-BBM ka, pag nag-message ka ron, hindi ko binabasa. Kasi, syempre, mahirap na. Ganun ako kaingat. Kasi, nabigyan na ako ng warning nung dating na-hack na kaibigan ko na vlogger din, na hindi niya na nabawi. Kaya simula noon, nagdalawa ako ng Facebook. Yung isang Facebook ko, taga-control lang ng mga account ko yun, ng mga page ko. At yun pa yung na-hack. Ngayon, tinanong ko yung hacker. Yung Pilipino. Umaga ko pa tinanong Pilipino. Sabi, madali na lang daw hacking yung mga ganyan. Tiyagaan lang daw yung ganyan. So, anong ibig sabihin ng tiyagaan? Malamang yan. Yung nang-hack sa akin, baka may kakilala siya na friend ko dun sa Facebook ko na yun. Tapos, baka meron akong isang post dun, kasi syempre nagpo-post nga rin ako ron ng bigas, ng mga gitara ko, ng mga ano ko sa buhay, yung mga pabebe ko sa buhay. Baka nagpost ako ron, tapos may kinuha siyang isang post, yung link ng post na yun, at yun yung sinend sa hacker. Yun yung paliwanag sa akin ng Pilipino na hacker. Baka may friend ako ron sa Facebook ko na yun, at may post ako ron na sinend niya sa hacker, doon na nagsimula. Doon na nila trinabaho. Ganun pala yun, kahit isang link lang pala ng post mo, makuha ng hacker. Yung post mo na yung post mo, yung FB mo na nagko-control ng mga page mo, kahit isang link lang pala, pwede ka nang ma-hack. Isipin mo ako maingat ako dito sa page ko na to. Kasi alam ko nga, di ba? Maingat ako, kaso nadali pa rin ako. Ngayon, ang problema dyan, marami akong friends doon sa account ko na yun, karamihan doon, BBM supporters. Paano ko ngayon malalaman kung sino doon yung nag-ano? Ngayon, ang ginawa ng hacker na Indiano, parang nilagyan niya ng nung safety protection, kaya mahal Yun ang nagpamahal Kaya umabot ng 65,000, parang nilagyan niya ng safety protection para hindi na mauulit yung ganyan. Yun. Pero yung paliwanag sa akin ng hacker na yun, base lang sa opinion niya yun. Hindi siya sure kung yun yung ginawa. Base lang sa opinion niya, base lang sa experience niya. Kasi syempre, kapag hacker, kanya-kanya rin daw kanya-kanyang skills, kanya-kanyang galing, kanya-kanyang diskarte, kung paano makakapang-hack. Ngayon, yung sinabi niya sa akin, base lang sa experience niya, base lang sa opinion Okay, niya. so ang ibig sabihin pala mga kababayan ay hindi lang mga vlogger ang hinar ngayon ng mga DDS, kundi nag-hire sila ng mga hacker. Nag-hire sila ng hacker para i-hack yung accounts ng mga pro-admin supporter, either vlogger ka or hindi. Kasi tayo ay pinatatahimik nila mga kababayan. Gusto nila tayong patahimikin, well hindi yan mangyayari. Mas lalong mag-iingay dito sa Saiban. At dapat tayo mag-iingay lahat mga kababayan para malaman ng taong bayan kung gaano kadumi maglaro itong grupo ng DDS. Diba tingnan nyo, gunggong talaga Nag-hire pa ng mga vlogger. So base dito sa experience sa Paliresta at saka sa akin mga kababayan tungkol sa hacking, ang ginawa ko ay hindi ako nag-contact ng hacker, kundi direkta kong kinontak yung mismong platform mga kababayan, yung Meta. Kasi siyempre, sila yung may-ari ng platform ng Facebook, sila rin dito yung may kakayahan na maibalik ang account natin mga kababayan. As long as may bigay mo lang lahat ang kanilang kailangan na information or credentials base or tungkol sa ating account mga kababayan. So kayang-kaya nilang may balik ang ating accounts. Kaya nga napansin nyo na meron ng blue check ang ating account mga kababayan kasi nag-subscribe ako sa kanila. Kasi according sa kanila mga kababayan at saka according rin sa ating mga kakilala na yung blue check ng Facebook, yan ay added security, added protection mga kababayan. Kaya hindi basta-basta ma-hack daw kapag merong blue check ang ating accounts. Kasi kapag merong magtangka mga kababayan na mag-login gamit ang account mo, ino-notify ka kaagad ng Meta.
Yan daw ang advantage mga kababayan. At saka meron ding mga additional na mga authentication na security kapag meron silang na-detect na mag-hack or gagamit ng account mo na wala sa lugar mo mga kababayan. Ang ibig sabihin, unusual na lugar. Merong nag-login, merong nangyaring kababalaghan sa account mo na wala sa lugar mo mismo mga kababayan o hindi mo napuntahan ang lugar na yan. So anyways mga kababayan ko, before tayo mag-jump sa ating next topic, i-acknowledge muna natin ating mga sponsors or mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Worley, Carclia, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. And also siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na hindi nag-escape ng ating commercials. Thank you so much! And also, i-shoutout natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Medesiplon, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin si End Times Makwan, Emmy Mapalad, Robin Gorospe, Nikki Mariano. Nandyan rin si Florifigo Mapak, Romel Ordones, Melinda Sarmiento. Nandyan rin si Roseby, Nino Piramo, Haitsu Tolets Meliumida. Nandyan rin si M.E. Rita Mejia, Francisca Nieves from Pasay. At nandyan rin si Joselisa Moises from Singapore, Christy Socaldito, Jane Tan, Shirley Casimero, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong napakaduwag na congressman si Pulong Duterte. Kasi siya dito ay mukhayatang tatakas mga kababayan. Kasi nga 'di ba, merong kumalat na document na itong si Pulong Duterte nag-request na naman sa Kongreso na siya ay pupunta sa 17 lugar mga kababayan. Sipin nyo, 17 lahat ng mga lugar gusto niyang puntahan mga kababayan. At saka naalala nyo ba, itong mga lugar na to, the same rin itong mga lugar na to na pinuntahan niya last March mga kababayan. 17 lahat, 'di ba? Talagang nakakaduda eh. Bakit si Ivan? Bakit the same na lugar ang kanyang pupuntahan mga kababayan? Ano yung mga nandun? Nandun ba yung accounts nila? Yung mga bank accounts mga kababayan? At saka, di ba nakakaduda talaga? Kasi nung after na sinabi ni PBBM na itong account ni Congressman Eric Yap mga kababayan, ang best friend ni Pulong Duterte, na na-freeze na pala ang ari-arian ni Eric Yap, pati ang kanyang mga accounts mga kababayan, ay bigla na lang itong si Pulong Duterte nag-decide na pupunta sa mga lugar mga kababayan. Kasi sipin nyo, this coming February pa siya babalik mga kababayan, kasi siya ay aalis December 15 hanggang February 20 mga kababayan. Di ba nakaduda talaga eh? Babalik pa ba itong si Pulong Duterte? So ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Balita at Kaalaman. For more details, let's watch this. Best friend ni Pulong Duterte, no? Yung mga assets po niyan, mga ari-arian at bank accounts ay naka-frozen na, no? Freeze na po. At yan po ay kalalabas na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano po kaya masasabi ni Pulong Duterte na ngayon po ay gumagalaw, nagtatrabaho ang gobyerno laban sa mga kurakot na tao at mukhang papalapit ng papalapit po sa kanila. Basta mga kurakot Naalala nyo po nung mga nakaraan din, di ba? Pinrozen din po ang mga asset na itong mga Diskaya at alam nyo naman po, ang daming galit po dyan, buong bansa na nga po di ba? Pero itong isang ito, pinagtatanggol sila, di ba? Gusto pang gawing state witness yung mga yan, di ba? Ewan ko na lang bakit pag mga DDS talaga, gaya ni Marcoleta, mga nila Pulong Duterte, nakakabit sa mga kurakot na mga tao, no? Di ba? Napapansin nyo ba? Bakit sila yung mga kurakot, di ba? Kaya galit na galit sila sa kay Pangulo kasi nakikita nila na nagtatrabaho ang Pangulo at itong mga kadikit nila na mga kurakot, no, na mga nagagamit nila sa pangungurakot, nauhuli na ngayon, no? Kaya suportahan po natin ang Pangulo, hayaan natin po sila, lumiliit na po ang mundo nila at balang araw nga po, meron pang ibang mga mahuhuling malalaking isda na magpapasko sa kulungan. Alright? Wala nga daw po silang Merry Christmas ngayong taon. Ayan na po, no? Nagpapakita na naman ng kaduwagan ang isang miyembro ng pamilyang Duwag. Yan po, si Pulong Duterte. Ayan tatakas na naman 17 bansa ang pupuntahan po niya, no? Mula ngayong Disyembre hanggang Pebrero na daw po siya babalik, no? Yun kung babalik pa siya.
Yan po ay kasunod ng mga anunsyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na na-frozen ang mga assets, mga ari-arian at mga accounts netong ni Eric Yap, pati mga eroplano o helicopter. At yan po ay BFF ni Pulong Duterte. Yan din daw po ang nasasangkot dun sa rock netting sa Baguio. So, ayan, napansin niya siguro, kaya siya nagpapaalam ngayon, naalis sa ibang bansa, baka meron siyang mga bank accounts doon, baka sakali masalba pa niya, no? Kasi pag naituro na siya ng kanyang BFF, no, netong ni Eric Yap, no, pag sa kanwari eventually sa korte na umamin tong si Eric Yap, ituturo siya nasangkot dito si Pulong Duterte, ganun din ang sasapitin ng mga kanyang ari-arian, mga assets, mga accounts, no, frozen, tapos hindi na magagamit, pati mga assets, di ba? Yan po ang mangyayari sa kanya. Kaya siguro kinakabahan to si Pulong Duterte at minabuti nang umalis. No? Babalik pa daw siya sa February. Baka magtago na yan. No? Yan po ang balak niya sigurong gawin. Yan po ang pamilyang wagdu. Yan po talaga ang Duterte. Alright? Once again, this is Balita at Kaalaman. Lagi ko po kayong i-update. Ang payo ko lang sa iyo, Pulong Duterte, run! Pulong, run! Alright, let's do this again. Let's go! O, di ba magtatago na sila? Nagtago na nga si Zaldico, nagtago na rin itong si Bato de la Rosa, mukha yatang itong si Pulong Duterte mga kababayan, may plano na ring magtatago doon sa ibang lugar. Di ba nakakaduda talaga Very suspicious. Sana ang Congress hindi papayagan itong si Pulong Duterte na or hindi siya bibigyan ng travel clearance para makapag-travel mga kababayan kasi nakakaduda talaga Ano ba yung nandun sa mga lugar na yon? Kasi yun ay pinuntahan niya na noon mga kababayan. Tapos ngayon, the same pa rin na lugar na kanyang pupuntahan. Di ba nakakaduda talaga Ano ba yung nandun mga kababayan? Bank accounts ba? Or plano na nilang pagtataguan? And also, ipapakita ko rin po sa inyo yung balita tungkol kay Diskaya na kung saan hawak na ngayon ng NBI mga kababayan. For more details, let's watch this. Sumuko sa NBI ang negosyanteng si Sara Diskaya kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na i-issuehan si Diskaya ng warrant of arrest ngayong linggo. Inaasahang ilalabas ang warrant ng Digos City Regional Trial Court dahil sa kasong kaugnay ng isang flood control project sa Davao Occidental. Sumuko naman sa Pasig Police ang pamangkin ni Diskaya na kapwa-akusado niya at opisyal din ng kanyang kumpanya. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang dumating sa headquarters ng NBI sa Pasay City ang contractor na si Sara Diskaya kasama kanyang abogado at kaanak. Naka-face mask nang dumating si Diskaya na nagtungo raw sa NBI para raw sumuko. Nakunan din namin ang pagdating ng isang maleta na dala ng isang babae na isinakay sa elevator at iniakyat sa palapag kung nasaan si Diskaya. Nangyari ang pagsuko sa gitna ng anunsyo ni Pangulong Marcos na anumang araw ngayong linggo ay lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya. Matatandaan nung Biyernes, naghain na ng kaso malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ombudsman laban kay Diskaya at ilan pang individual. Kaugnay ito sa isang ghost flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental na proyekto ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ngayong araw daw nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya sa isang regional officer ng NBI na siyang nag-facilitate ng pagsuko ng bilyonaryong negosyante. Bantay sarado siya ng mga ahente nang dumating sa NBI. Ayon sa isa pa naming source, hinihintay nila ang formal na paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Manggagaling pa ang warrant of arrest sa Digos City Regional Trial Court sa Davao Occidental. Sa oras na mangyari ito, posibleng magsagawa ng return of warrant ang mga otoridad kung saan kakailanganing iharap si Diskaya at ibalik ang warrant sa korte nag-issue nito. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakadetain pa rin sa Senado matapos ipakontempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Bukod kay Diskaya, sumuko na rin sa Pasig City Police ang kanyang pamangkin at kapwa-akusado na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Kinumpirma yan ng kanyang abogado. Vicky, dito nga sa NBI, magkapalipas na magdamag itong si Sara Diskaya at kung sakasakaling lumabas ang warrant bukas, aasahan natin na uusad na yung mga proseso tulad ng fingerprinting at pagkuha ng mugshot kay Sara Diskaya at posibleng mauwi sa return of warrant.
Bukod sa paglalabas ng arrest warrant na inunahan na nga ni Sara Diskaya ng pagsuko, inanunsyo rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian ni na Congressman Eric at Ed Vic Yap. Sangkot ang mga kumpanya nila ng mga Diskaya sa ilang proyekto kontra baha. Before Christmas, makukulong na sila. Matapos i-anunsyo may nakasuhan na kaugnay ng isang ghost project sa Davao Occidental, inaasahan paglalabas ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya naman ang inanunsyo ng Pangulo kanina. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Pero inunahan na ito ni Diskaya at kusarang sumuko sa NBI. Walang opisyal ng DPWH daw na sangkot sa parehong ghost project sa Davao Occidental ang nagpasabing nais na rin nilang sumuko sa NBI ayon sa Pangulo. Samantala, naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals laban sa mga bank account, ari-arian at mga eroplano at helicopter na mga kumpanya na magkapatid na sina Congressman Eric at Ed Vic Yap, ang Silverwolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pinaniniwalaang nakinabang din ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Yap sa ilang flood control project. Kabuang 280 bank accounts ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account at 8 aircraft. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silverwolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Ang pag-freeze na ito, hakbang tungo sa layong mabawi ang mga hinihinalang pondo ng bayan na napunta sa katiwalian. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. So sino ngayon ang weak leader mga kababayan? O diba? Nakikita na ngayon ng mga korap at ng mga tiwali ng ating gobyerno kung gaano kaseryoso ang ating presidente, kung gaano katapang at kung gaano kaseryoso na resolbahin ang korupsyon sa ating bansa. Walang ni sino-sino, lahat binabangga mga kababayan. Kaya ganon katapang si President BBM. Kaya nga diba nakita natin si Diskaya na hindi niya na pinahirapan pa yung NBI. Siya mismo ang sumuko doon sa NBI mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi there's no point eh. Kasi kahit magmatigas at magtatago ito si Diskaya doon sa Davao, kasi nga diba sinasabi nila na safest place daw ang Davao sa mga kriminal. Kahit magtatago pa itong si Diskaya doon sa Davao mga kababayan, mahuhuli at mahuhuli pa rin siya. At nakita rin ni Diskaya na galit ngayon ang ating President BBM. Kaya ayaw niyang makaladkad mga kababayan. O diba? Tama ba si Sir Ivan mga DDS? So anyways, kasama rin natin si Hop Shinobi from South Korea. Nandyan rin si Shirley Risman. Shoutout daw kay Joselito Tanyungon and family and friends. They are watching from Bagalangit, Mabini, Batangas. Nandyan rin si Tony De Los Reyes, Phil Macabato from Toronto, Canada. Shoutout natin si Mary Beth Javier, Josephine Gallego, Mones Borromeo, Evelyn Garcia, Josephine Lee Agarpao. Nandyan rin si Jose Cordero, Evelyn Ricometa, Emilda Galoy, Bika Marquez from California, USA. Nandyan rin si Rino Rivera, Melody Ang, Adoracion Kadatal, Jaisan Joseph Wong, and hi to Rowena Bausin. Okay? So mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Pag makita mo yung social media ngayon sobrang kumakalat ka ngayon eh. Anong problema ng mga tao sa'yo ngayon? Especially yung isang kaibigan na kaibigan ba natin to? Si Miss Attorney Rowena Guanzon. Alam mo, sa totoo lang nagulat ako kasi nakita ko yung kanyang social media at mukhang ikaw yung parang favorite niya ngayon kasi ikaw yung pinag-uusapan niya ng isang buong araw. Parang obsessed eh. Oo nga, obsessed ata sa'yo ngayon eh. Ako na magsasabi, babanggitin ko na lang, Ronald. Kung hindi mo pa alam, Ronald, eto, tinignan ko yung kanyang ex account, yung Twitter niya. Wala akong ex eh. Oo nga, wala ka nga, pero kaya siguro ikaw yung sasabi ko pinagpapantasyan, pero anyway, hindi kasi, guys, magugulat ka dito isang buong araw, liamas. Ayun, babasahin ko pa to sa inyo eh. Nag-umpisa to kahapon, sabi niya dito, after nung issue na, kasi parang nag-comment ka ata na wala kang Rolex. Wala akong Gucci. Gumuho yung aking self-esteem. Dahil doon. Wala akong bilanggit na pangalan eh. Oo nga, dahil lang doon kahapon, nag-umpisa siya sabi niya, dapat lang pangit ka, pero marami kang barel at
you were arrested for illegal possession. Yun ang una niya. Tapos, sinabi pa niya dito, biglang pinost niya itong screenshot na okay lang, pogi ka naman. Naging kayo ni di ba? Pero yun, so ang labo naman, inulit niya yun. You started it, Liamas, sabi niya. Tapos tuloy-tuloy, walang pigil, walang preno to, May asawa ka, Liamas, di ba? You have a wife, right? Liamas did not violate a law. Ikaw, di ba, mahulian ka ba naman ng maraming firearms? Tapos, Ronald, basta anyway, tuloy-tuloy. Ikaw lang ang pinag-uusapan. Na-obsess sa'yo si Guanzon. Bakit ba? Anong ginawa mo? Parang pinitik lang natin di ba? Pinitik mo itong nangyari. Pinitik mo lang, no? Ibig sabihin, nasaktan doon sa pitik, doon sa Gucci, tsaka doon sa Kwan. Dahil lang doon? Sa Rolex. Paano? Grabe naman kasi. Sabi na doon sa nakaaway niya, nasabi ay mag-mask naman siya dahil ubo siya ng ubo. Di ba? Nagwala na siya, naging unhinged. Oo. Tapos ang sabi pa niya, hinahabol niya. Sabi niya, wala kayong karapatan na awayin ako dahil wala naman kayong Gucci tsaka Rolex. Aba, nung napanood ko, gumuho yung aking self-esteem dahil wala naman akong Gucci. Kaya pinost ko lang. No? Kumaga nagpapatawa ka lang. Oo, nagpapatawa lang. Alam mo naman, usual, di ba? Alam mo na, heckler ako, di ba? Oo nga. Pero, mahigit 2 araw na akong tuwan-tuwa Dahil, di ba, nakakatuwa yung may obsess sa'yo na lahat na ng banat, binalat na sa'yo Parang kumbaga, natutulog ka na, siya naman gising pa, ikaw pa rin ang iniisip. Tapos ako, tawa ng tawa. Nandiyan ka sa utak niya. Pero totoo naman sinabi niya na pangit naman talaga ako. Lalo na, kung ang magsasabi na pangit ako, ay sobrang likas ang kagandahan. Di ba? Di ba? So, talagang talagang yung kakaunti kong self-esteem, talagang guguho. Dahil, bumaba pala. Dahil sobrang ganda nung bumabanat sa akin. Natanggap ko naman. Tapos tanggap ko rin naman na hindi ako graduate. Grabe Hindi ako graduate. Wala akong PhD. Di ba? Tapos siya ay abogado. May PhD. Nagtuturo sa UP Law School. Naging COA commissioner. Diba? COA, COMELEC, diba? Commissioner siya. Naman, mahiya ka naman, Ronald. Kaya nga, hiyang-hiya ako Pero, ayun lang nung binabanatan niya na marami akong barel, na nakulong daw ako. Sorry lang, medyo fake news Dahil, hindi ako hinuli. Dahil may lisensya yon at saka merong permit to carry. At hindi ako yun, yung driver ko na nabunggo. Habang ako ay nagsasalita sa United Nations for Pinoy. Ibig sabihin, kahit wala akong diploma, wala akong PhD, ay nakapagsalita ako ng konti sa UN. Konti lang naman. Konti lang. Nakapagsalita din ako sa European Parliament. No? Kaya, sana makapagsalita rin siya. Paano? Ang taas ng kanyang pinag-aralan Oo nga Ganun. No? Tapos, yung pinagmamalaki niya, siya ay talaga namang mayaman. Di ba? May Rolex daw siya at may Gucci. Talagang pinanganak siya mayaman no? Pero yung... Kami daw, mga komunista. Komunista ka nga daw. Pero ang problema lang siguro, dahil baka mayaman nga siya sa ari-arian, mga bank account, pero yung spirito niya parang hindi mayaman Parang may poverty of the spirit. Dahil masyado siyang matapobre. No? Marami akong kilala mahihirap, pero mayaman sa karangalan. Yun. Hindi katulad ng mga iba, katulad siguro niya na mayaman sa pera pero mahirap sa karakter. Yun. No? Yun yung mahalaga no? Pero Ronald, ako nagtataka ako. May Rolex, may Gucci. So ang sinasabi nga niya mayaman siya. Hindi ko alam na pwede ka pala yumaman ng ganyang kayaman is bilang isang commissioner ng COA o kaya commissioner ng COMELEC. Kaya ba? Kaya bang maging ultra-billionaire or ultra-millionaire sa ganyan? Hindi ko alam Well, hindi ko alam kung saan niya kinuha yun. Pero parang sinasabi niya, anak mayaman naman talaga siya. Parang tiga negro siya. Siguro baka landed, kasike. No, tapos ang tingin sa akin ay tigalinis ng kabayo. Di ba? Yung mga so siya pala yung mata pobre. Oo nga, dahil kami kasi mukha kami mga Indio, pangit kami, di ba? Hindi tulad niya. Hindi tulad niya, napakaganda, napakatalino. Oo nga. Kaya atras na ako. Ba't naman ako makikipag-sabayan sa mas mayaman, mas makapangyarihan, mas matalino at likas ang kagandahan. Yun. So, okay. So, at least ikaw, hindi mo pinag-aabalahan. Hindi, pinag-aabalahan dahil tuwan-tuwa ako. Nakakatuwa. Parang entertainment. Di ba? Minsan ka lang matuwa ng ganyan
Oo Diba? nga. Oo. At saka, Ronald, ako lang babanggitin ko lang. Nagulat lang ako nung sinasabi nga niya, parang pinagmamalaki niya, nakakamping daw siya. Pero, as para sa akin kasi, pag tinignan mo yung ugali ng isang tao kumpara sa kanilang dinedeklara, makikita mo may pinagkaiba kasi ang isang kakamping generally ay hindi nagre-red tag. Tsaka hindi matapobre. At saka hindi matapobre. Tsaka hindi pinagmamalaki yung kayamanan. Yun. Diba? Oo. Kaya, nung sinabi niya na binabanatan daw siya na DDS, siguro, pero ang ipinakita kasi niya rito parang kondukta ng DDS eh. Oo nga eh. Diba? Yung halos pareha sila ni Sara nung nagwala si Sara. Yes. Oh, wow. Yung ipapapatay si Oo. BBM, tsaka yung kanyang asawa, tsaka yung kanyang pinsan. Parang ganun eh. Parang diba? Yung ganung level. Oo, yung ningning sa mata, di ba? Yung nakikita mo yun eh. Kaya, yung dito, pagka-unhinged. dito sa kanyang conduct, parang mas napapatotoo niya na siya nga ay DDS. Oo. No, Okay. yun nga. Kaya, sorry na lang dahil hindi naman kami ang gumawa nun. Siya mismo eh. Oo nga, No? ginawa niya yung sa sarili niya, nag-comment ka lang. Oo nga. Tapos pinapanood ko siya, parang nakikita ko siya sa isang kumunoy, tapos tinutulak niya yung ulo niya para lumubog siya. Lumulubog siya sa sariling kumunoy. No? Ang hirap sagipin nun, ha? Ang hirap sagipin nun, yung tinutulak mo yung sarili mo sa sarili mong kumunoy. Di ba? Yung, tapos parang, hindi siya matigil. Talagang ine-expose niya yung sarili niya. No? Yung ganun. Oo nga, ayaw magpahawat eh. Ayaw magpahawat. Oo. Oo. Yan ang problema ng social media. No? Pag walang kayang umawat sa'yo, tuloy-tuloy ka, pero mareregret mo yun pag tuloy-tuloy ka bumaba. Dahil hindi na mawawala yan. Hindi na matatanggal yan eh. At saka kahit matanggal, may nag-screenshot na yan. Biro mo in one day, pinakita niya yung kanyang pagiging racist, pagiging homophobic, pagiging matapobre, red tagger, di ba? Lahat ginawa niya. Ano pa kaya gagawin niya bukas? Oo nga. Ngayon, binabanatan niya si Atty. Palsis. Oo nga. Kaya sino kaya bukas naman yung paborito baka niya? pagkatapos Baka niya si Krista naman. Oo nga. bukas. Mamaya kung ano naman sabihin. Well, you're in good company, di ba? Honored naman ako na kung ako, banatan din ako. Imagine mo kung purihin ka. Oo. Nako. Ewan ko lang, baka tawagin naman niya akong dayuhan o baka mainland Chinese ako na. Baka tawagin ka rin niya in-chick. Tinawag na in-chick eh. Oo nga. At saka wala akong Rolex eh. Wala din akong Gucci. Ako t-shirt lang eh. Ako meron ako. Timex yata to eh. Di ba? Yun ang problema eh. Wala nga akong Rolex. Wala akong karapatan sigurong tumapat sa kanya sa kanyang Rolex niya at saka sa Gucci. Baka hanapin niya ITR mo. No? Yun eh. May doctorate ka ba? Wala. Masteral, wala. Wala rin Pero graduate ka. Gumraduate hindi katulad lang ko. Yun lang. Ako, bulak-bulang ako eh. No? Tsaka never ko tinawag yung sarili kong political analyst. Kayo yung tumatawag sa akin eh. nga eh. Ako rin Heckler akong tawag ko sa sarili ko eh. No? So, okay. So, being somebody, a political heckler, okay. Aside from heckling, sa akin, Ronald, marami tayong mas importanteng pwedeng pag-usapan. Tama. Ayokong abalahan ng oras mo din na pinag-uusapan to. Kasi sa totoo lang, walang kwenta tong ganitong pagwawala, pag-aaway. Ingay lang to eh. Minsan lang, kailangan mo lang ilugar siya. Dahil nakakahiya eh. Di ba? Oo nga. Di ba? Impunity yan eh. Yung parang sobra kang makapangyarihan, sobra kang mayabang, sobra kang mapang mata, na you can get away with it. Yeah. Di ba? Yung pitingin mo rin ng konti na, teka. Yung mga tao naman ay hindi gusto yung ginagawa mo. Yes. Diba? Yung, wag ka naman masyadong ganyan. Racist, homophobic, red tagger, no? Okay. At ingat ka dahil may mga president dyan na mga na-disbar. No? Yung ginawa yung mga yan, di ba? Tapos di ba, napagalitan ng Supreme Court si Badoy eh. Dating Undersecretary Badoy dahil sa red tagging. Tsaka si Celis ba yun, no? Oo nga. No? Tapos may yung mga abogado na disbar, katulad ni Gadon. Dahil sa unbecoming of a lawyer. Mm-hmm. No? Yung kanyang mga hirit. May rules dyan ng mga abogado na pwede kang kasuhan. Pwede rin on its own, motu proprio, ay kasuhan ka ng Supreme Court. Kung walang magkakaso sa iyo. Pero mukhang ngayon, mahaba yung pila eh. Oo nga magsasaba sa kanya. Di ba? Maraming mga naka-file ng disbarment na hindi naman ina-action na ng Supreme Court natin ngayon. Pero mukhang ang ambisyon talaga niya, maging senador. Tapos pinapackage niya yung sarili niya as the new Miriam Defensor Santiago. Parang ang layo. Medyo. Dahil si Miriam naman, yung kanyang quirks, medyo endearing eh. Ito medyo antagonizing. So,
siguro back to the drawing board. No, ayusin uli niya yung kanyang Yung mga atake niya. narrative, yung Oo. ganyan, no? Yung mga atake kasi ni Mire medyo endearing, di ba? Yung Yes, matatawa oo. ka, di ba? Ito, maliban sa akin, siguro marami maaasar dahil pinapanood ko yung mga sagot sa kanya eh. Galit eh. Yes. Galit eh, no? Lalo na yung mga galing sa Pink. Actually, hindi lang galing sa Pink, no? All over the place. Kahit yung mga may bumalat nga sa kanya mga DDS eh. No? Na mga known DDS vlogger. Binanatan siya na nakakahiya naman yung ganyang kondukta. Diba? Pobre, ganyan. Kahit DDS, binanatan siya. Tingnan mo. Binasa ni ni Romel kanina eh. Yung mga DDS na bumabanat sa kanya. Hindi ko naman makakilala. Wala naman akong Twitter, wala naman akong X, wala naman akong Instagram. Kakaroon ko lang ng Facebook 2 months ago eh. No, kaya Saka hindi ka naman nagsuscroll masyado ng Facebook eh. hindi masyado. Dahil mas sa mga kaibigan. No, Yun yung eh, ganyan. sus. Kaya, pwede ko ba siyang gawing friend sa Facebook ko? Apa- Tatanggapin mo niya? Tatanggapin mo niya? Gusto mo subukan? Oo, sige, subukan na. Tingnan natin i-friend mo yung friend request. Oo, di ba? Or ako yung mag-request na maging friend niya. Oo, magre-request para dun sa ka. kanyang mga milyon-milyon na mga followers. Oo nga. Milyon-milyon daw ang followers niya eh. Kaya, Nagtataka ako dyan sa milyon-milyon na yan. oo, Sa anong klaseng tao ang gustong sumunod sa tulad ni Rowena Guanzon? hindi, yung iba naman kasi, halimbawa, iba pumupunta sa mga comedy dahil natutuwa sila, di ba? okay. Yung ganon. Hindi dahil bumibilib sila, parang natutuwa sila. Or yung iba parang interested, anong creature ito? Curiosity more than anything. Curiosity. Halimbawa, dati si Mocha Uson, may mahigit 5 million daw na followers, di ba? Pero nung botohan na, talo siya sa party list, talo siya sa Maynila. Oo nga. No, Maliit na nga lang ang requirement dun eh. Oo. parang hindi nag-reflect, di ba? Oo, in fairness to Mocha. Kaya hindi automatic na magiging senador siya. Oo. No? Bagaman, sana naman hindi siya maging senador na makakasuhan. Oo nga eh. Okay. Oo. So, sige. So, anyway, shout out na lang and Yes. i-follow mo na lang. I-friend request mo na lang siya. Oo. At tingnan natin. Para at least nakikita niyo yung notification magpa-pop up. Ronald Llamas Okay. is requesting to be your friend. Yes, o kaya unawain na lang. No? Unawain na lang natin. Oo, oo. dahil natutuwa kasi ako na sinusubaybayan niya yung buhay ko. Oo nga eh. Kahit medyo mali, yung sa barel, no, nakakulong daw ako. Oo nga. Legal possession. Ang dami ko raw baril na nahuli. Isang baril lang yun. Tsaka may lisensya, tsaka PTC yun. Yung ganun ba? Pero karamihan naman na sinabi na totoo. Hindi ako graduate. okay. Pangit ako. No? nga eh. Sobrang pangit. No? Na buti na lang daw, hindi ako naging bakla. So, okay. Tapos kwan daw siya, sosyalista daw siya, hindi siya komunista. Parang hindi na kabisado yung political spectrum. Oo nga no? eh. Yung, pwede ako magbigay ng input sa kanya. Oo Political, nga. para maunawaan niya anong kaibahan ng socialist, communist, Oo nga eh. Maoist, Leninist, Yes. Trotskyist, Social Democrat. Yes. Yun. Papaliwanag. Republican. Oo. Kasi ang komunista kasi normally, ang socialist, sabi niya socialist siya, di ba? Oo. At ang pag-alam ko socialist, hindi nagro-Rolex eh. Yun ang pag-alam ko lang. Oo. Pero I could be wrong. But anyway. Unless kwan siya, swinging socialist. Swinging socialist. Yung mga hindi social, yung ang tawag dyan, social. Baka yun ang ibig niya sabihin. Social. Pero usually yung mga ganyan, yung taas ang pinag-aralan, mayayaman, hindi nila pinagmamalaki masyado yan eh. Paano yung hindi na kailangan eh. Dahil nandun na sila, arrived na sila eh. Totoo. Diba? Kaya baka may chips on her shoulder siya, no? Siguro baka tingin ko. Kailangan i-process yan, no? Ikaw ba magaling ka mag-process ng mga ganyang klaseng mga problema? I mean, mas kaya naman siguro. Kaya naman siguro. Pero sa akin siguro, ito, I don't know if it's old age, dementia. Is it, di ba may ganun yan? Hindi, tingin ko kanyan, likas na katauhan. Ganun talaga. Oo, talagang ganun yan. May mga ganun eh, pinanganak na ganyan. Okay. Parang, tingin ko magkakasundo sila ni Harry Roque. Okay. Di ba? Yung ganyan. Magko-compliment yung kanilang personality. Kiko Barsaga. Or sasabog sila. Oo. Mag-aaway yan. Baka mag-aaway sila sa balita Humba. ko, nag-aaway sila sa UP Law School dati. Balita ko lang. No? Tapos, or si Topacio. Topacio. Si Mr. Sex Appeal. No?
No? Hindi pangit yun. Lakas ng sex appeal nun. Oo. Biro mo, magpagawa ka ng billboard sa C5. Tawagin mo yung sarili mo, Mr. Sex Appeal, di ba yun? Oo. They're coming out of the woodwork. Dumadami yung mga ganyan, di ba? Lumalabas na lahat. Di ba? Yung, sasabihin ko sana, may sayad, pero hindi politically correct eh. Oo nga. No? Sabihin ko na lang, mga narcissist. Ayun. Pero sa akin kasi siguro, mga tao kasi ngayon mukhang na-entertain o kaya parang nanonood ka ng train wreck. Oo. O pag nakakita ka ng bangga, hindi mo ma-help, gusto mo tumingin eh. Parang gano'n. Hindi ako tuwa ako eh. Di ba yung, bago ako matulog, yung tawa ka lang, nakangiti ka, di ba? Yung tawa ka lang tawa, di ba? Habang yung gumagawa nun, natutulog talagang galit na galit. Baka pinapanaginipan ka pa nga nun eh. Yun ang lumalabas. Nagigising sa gitna ng Oo, gabi, di ba? Dito ba si Ronald? Ronald, grabe effect mo sa babae. Ha? O talaga ha? Aba. So, papatiwa ka na ako. O sige. Anyway, sige. Pag-usapan naman natin ng mga seryosong bagay. Kasi, unang-una, nabanggit nga sa ni Chel Diokno, ni Rep. Chel Diokno, na ayaw daw i-prioritize ni President BBM yung paggawa ng independent commission. Pero, ngayong araw na to lumalabas as the making of this video, bigla na lang sinabi ni BBM through spokesperson at Attorney Claire Castro na meron daw 4 na priority bills. Pag-usapan natin itong priority bills na to. Tama. So anong unang yung priority bill na gusto niya mangyari? Well, yung nilabas niya kanina, yung anti-dynasty bill. Okay. Na surprisingly, ang una nagbanggit ay si Speaker Boji D. Yes. Diba? Na miyembro ng isang malaking dynasty. Yes. Actually, one of the most obese na dynasties. Tapos ikalawa ay binanggit niya na yung Independent People's Commission Act. Yes. Strengthening, giving teeth to the ICI, di ba? Or creating a new commission. Or probably creating an improvement on the ICI. Tapos yung Party List System Reform Act. Dahil, imagine mo, party list system para sa mga marginalized. Tapos, ang representative, mga bilyonaryo. At contractors. Mga contractor, di ba? Yung, kailangan ayusin mo naman yan, di ba? Ayusin naman yan. Tapos, panghuli, yung Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. A mouthful, di ba? Pero basically, transparency at saka accountability. Yes. Kadena yun. Hindi yun nangyayari ngayon na, pag gagawin transparent yung ICI, live streaming. Tapos karamihan naman na nagte-testify, executive session. Diba? Ano ba yun? Paano naging transparent yun? Executive session. Diba? Yung isa nga, Pasig, Roman Romulo. Kwan daw. Executive session dahil delikado daw ang security. No? Parang, bakit? Bakit delikado security mo? So, dumadami yung nag-executive session. So, bali wala na. Okay. May transparency. Pero, dapat makita rin natin sa context nung nangyari last week. Dahil medyo hindi maganda yung last week para sa presidente. Diba? Yung approval rating siya, napakababa. Yes. The lowest, since naging presidente siya. Tapos, nag-decision yung Supreme Court doon sa ginawa nila ng 60 billion. Na tinanggal sa PhilHealth, di ba? Yes, na ibalik daw. Sa 2026 budget. Unanimous yung Supreme Court, 15-0. Tapos nag-resign pa si Babe Singson. Yung pinaka-iconic, pinaka-may integrity do sa ICI. Siya yung pinaka-may credibility. After Benji Magalong, di ba? Nung natanggal din. Tapos itong nagpatuloy pa itong 500 peso Noche Buena. Diba? Hindi siya matapos-tapos. So, diba? So medyo hindi maganda yung last week. Kaya it's pabawi niya to. It's also an attempt hindi lamang para ibigay itong mga reform policies na ito, kung hindi baguhin yung narrative. Pero dapat makita ng mga tigapakinig natin, ito ay hindi lamang ginawa ng gobyerno. Ito ay nirequest ng mamamayan. Ito yung September 21, ito yung November 30. Nakalista ito sa mga hinihingi nila. Ang kulang lang dito, yung review ng local government code. Okay. Na para lumakas yung mga local government units. Pero bahagi ito ng isang package of requests. Yes. Sa gobyerno, nakapirma dyan ang mga business groups, Makati Business Club, nakapirma dyan ang CBCP, Cardinal David, Bishop Colin, at mga
progressive organizations katulad ng Akbayan, Tindig Pilipinas, etc. So, kailangan ito ay i-claim nila as a victory. Hindi lamang parang binigay sa kanila to change the narrative, kung hindi, talagang na-pressure ang gobyerno. Right. I was gonna say, hindi request yan eh. Pressured, oo. Yes. Tanong ko sa'yo, meron bang public posting na itong mga hiningi na itong mga iba't ibang grupo na to? May makikita ba tayo online kung ano itong mga hiningi ng mga grupong to? Dahil nakita ko siya before November 30 eh. Nakita ko yung listahan na yan. Tapos yung mga signatories. Meron nga. Practically lahat ito. Okay. May ilang nga, sabi ko, wala rito yung review ng local government code, no? Okay. Etc. So, maganda yung kwan. Pero, siyempre, karamihan doon sa mga gumawa nun, ang tanong nila, tatanggapin ba ito ng gobyerno? Pero after nung nationwide rally ng trillion peso movement, hindi lang nationwide, kundi may mga rally rin sa global, parang bumibigay na yung gobyerno, no? Pero at least nakikita mo dito na kahit paano nakikinig yung gobyerno. Kahit pilitan. Pero at least bumibigay. Yung, yes. Nakikinig sila sa pressure. They gave in to the public pressure. Yes. Dahil ito naman kasi nakaugnay ito sa corruption eh. Diba? Yes. Alam naman natin yung dynasties ay isa sa mga root causes of corruption. Yes. Alam natin yung kawalan ng transparency at accountability is one of the main causes of corruption. You can get away with it eh. Diba? Impunity eh. Alam din natin yung party list system natin ngayon ay ginagamit ng mga napakaraming contractors. Yes. And diba? Apparently nga karamihan ng mga gumawa ng mga flood control are contractors from party lists. Yes. Yun yung karamihan sa kanila. Yes. So, kung gano'n, Ronald, ito nga pinapahuli ng dalawang magkapatid ng congressman, party list yan. Yung mga yap ba to? Oo, mga yap. Si Saldico, party list yan. Yes. Diba? Si Gradiola ba? Party list ba yun? Pero, basta marami yan eh. Marami. So, kung ganun, Ronald, itong mga pina-priority, I mean, right now, we're already almost in the middle of 1/3 to December. Patapos na, kung tutuusin kulang ang panahon eh. Kaya ba talaga itong i-prioritize at pinangako kasi ni Boji D ay mapapasa bago magpasko? That's less than 20 days. 2 weeks away yan. Less than 2 weeks siguro part nito, kailangan mapasa before Christmas. Kahit hindi lahat. Kahit isa. Diba? Kahit isa man lang. Halimbawa, anti-dynasty bill. Walang bagay yun. Sa bagay, medyo pagtatalunan pa yung detalye niyan. Yan ba ay 4th level ng consanguinity? Or 3rd or 2nd? Yung kasi yung final nila Chel Jokno 4th level. Ibig sabihin, pati mga pinsan, no? Yep. Yung ngayon, existing sa SK, 2nd degree of consanguinity. Ibig sabihin, asawa, anak, no? Pwede bang, alam ko, 3rd level ng consanguinity, kasama na dyan mga kapatid, no? Yung may nagpo-propose naman na isa lang sa national, isa lang sa local. So, the devil is in the details. Yes. Pero nakakatuwa na Governors League, karamihan dyan, mga dynasty. Sinuportahan yung anti-dynasty bill. Okay. Lahat ng governors, ha? Okay. No. So, maraming surprising ngayon. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Dong Dadibas, Joel Aiko Wings, nandyan rin si Desiree Guerres Dumdum, Priscilla Leong, John Azuro Valdez Jr., hi to Wesley Matio, Alan P. Enriquez, nandyan rin si Cyril Nash, Kenzon Rolyoda, Liza Lapo Zafra, hi to Ziriaco Costimiano, Jovert Isban, Wina Barsi, Cesar Zizar, nandyan rin si Sebidi, Yoli Fermen, Friends Arrays, nandyan rin si Salvador Legaspi, Alfredo Ventas, and hi to Gilbert Gama Sr. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa katahimikan ng sandaling ito, kami ay nagbabalik loob at humihingi ng iyong gabay. Pagpalain mo po ang araw na ito. Bigyan mo kami ng malinaw na isipan, mahinahong puso at lakas para harapin ang anumang hamon. Idinadalangin din po namin ang aming Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ilayo mo siya sa anumang kapahamakan, kasinungalingan at masasamang balak. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon sa bawat pagbiyahe, sa bawat desisyon at sa bawat laban para sa bayan. Bigyan mo siya ng karunungan, katatagan at tapang na nakaugat sa katotohanan at malasakit. Naway ang iyong kalooban ang mangingibabaw sa aming bansa at ang kapayapaan mo ang maghari sa puso ng bawat Pilipino. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.